13 estasyon. Si Jesus ay inilibing. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Nang magtatakip silim na, dumating si Jose na taga-Arimatea, isang iginagalang na kagawad ng Sanedrin. Siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Sapagkat araw noon ang paghahanda o bispiras ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Kit ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Bumili si Jose ng kayong lino. Nang maibaba na ang bangkay ay kanyang binalot sa kayong ito at inilagay sa isang libingang inuka sa tagiliran ng dalisdis na bato. Pagkatapos, iginulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Panalangin. Panginoong Jesus, binalot ka ng malungkot na kadiliman ng kamatayan. Sa dilim ng libingan, ang tanging liwanag ay nagmumula sa magiliw na pag-ibig ng iyong ina, sa katapatan ni Juan at ni Maria Magdalena, at sa pakikipagkaibigan ni Jose ng Arimatea at ng ilan pang iba. Ikaw ngayoy nahihimlay tulad ng isang butil na ipinagkatiwala sa lupa para sa darating na tag-ani. Binigyan ng pag-asa ng iyong libing ang aming libing. Salamat sa iyo, hindi na ako natatakot sa kamatayan, dahil alam kong ito'y isa lamang mahabang pagkahimbing sa kandungan ng inang lupa. Bigyan mo ako ng kapahingahan, Panginoon, kapahingahan at kapayapaang kasama ka. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Jesus, sa iyong mga sugat, hilumin mo kami. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Pagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay niligtas mo ang mundo. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, narat na nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila't sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang maipagkanulo
sa mga makasalanan at maipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. Panalangin. Ang iyong mga kaaway ay nagbubunyi sa inyong pagkamatay. Ang mga alagad at mga kaibigan mo ay nagluluksa, sapagkat sa iyong pagkamatay, nakita nilang naglaho ang kanilang mga pangarap. Ang mga ito'y kapwa minaliit ang inyong kapangyarihan. Hindi maaaring ang inyong katawan, sapagkat ito ang katawan ng nagkakatawang taong anak ng Diyos. Ang inyong tagumpay sa kasalanan ay hindi magiging ganap kung hindi ka bumangon mula sa kamatayan. Nabubuhay ka magpakailanman, Panginoon, ang inyong muling pagkabuhay. Ito'y hamon para sa akin na bumangon mula sa libingan ng kasalanan tungo sa buhay ng pagpapala. Salamat, Panginoon, sa pagkamatay para sa akin. Salamat sa pagkabuhay para sa akin. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una ngayon at mas maluwang hanggan. Amen. Jesus, sa iyong mga sugat, hilumin mo kami. Pangwakas na panalangin. Amang makapangyarihan at walang hanggan Diyos, namatay at matagumpay na muling nabuhay, ang iyong